Mula pagkabata, kilala na si Princess sa baryo ng San Rafael bilang anak ng yumaong albularyong si Aling Minda. Babaeng marunong pumili ng dahon kung alin ang pampababa ng lagnat at alin ang pangalis ng sumpa. Hindi niya pinili ang papel na ito. Parang natural na tumubo sa palad niya ang gawain. Sa madaling araw, bago pa man sumilay ang araw sa talahiban, nakikita na siyang naglalakad sa gilid ng bukirin, dala-dala ang lumang bayong na puno ng pinatuyong dahon, balot ng luya at maliit na bote ng lanis na siya mismo ang naghalo ng niyog at bulaklak ng ilan-ilang. Tahimik siyang gumagalaw, parang sanay na sanay sa ritmo ng baryo, tilaok ng manok, lagaslas ng sapa at huni ng ibong hindi niya kailanman nakita pero kabisado ang tono. Sa umaga, lagi siyang nasa likod ng kanilang kubo, doon kung saan nakalagay ang mahabang mesa na gawa sa punong kahoy, may mga garapon na may label at kalan na laging may kumukulong tsaa. Dito dumarating ang mga tao, may batang sakitin na nilalagnat tuwing gabi, may inang nalulumbay dahil ayaw bumalik ang gatas, may mangingisdang minamalas at hinihinalang na usog. Lahat lumalapit kay Princess, hindi dahil naniniwala silang milagrosa siya, kundi dahil sa paraan niya ng pakikinig. Hindi siya agad nagbibigay ng panggamot. Una, hinahayaan niyang magsalita ang tao hanggang gumaan ang dibdib, saka dahan-dahan niyang ititimpla ang kailangan. Sa looban ng baryo, may mga naniniwala na may bantay si Princess. May matatanda na minsang narinig ng bata pa siyang nagdarasal sa may bintana, pabulong, parang may kinakausap na hangin. May nagsasabing na pagsabihan noon si Aling Minda ng isang madre sa bayan na itigil ang mga gawi dahil kalaban daw iyon ng pananampalataya, pero hindi rin iyon nagtuloy. Sa buhay ng baryo, kung saan ang kulog at kidlat ay parehong taimtim at takot, may puwang para sa albularyo. At si Princess, sa kabila ng ganda at katahimikang bitbit niya, may kung anong lakas na nagpapatibay ng loob ng tao. Kapag siya ang nagsabing gagaling, gumagaling nga. Isang hapon na makulimlim, dumating si Mang Turo, ang karpinterong may madalas na pulikat sa balikat. Napatingin si Princess sa kulay ng ulap. Mapusyaw na abo na may nagniningas na dilaw sa gilid. Tanda ng ulan na mauunang bumagsak sa dulo ng gubat bago makarating sa bukid. Pinaupo niya si Mang Turo at pinaigop ng tsa. Mula sa bigat ng kahoy ang pulikat, sabi niya, "Pero may kaba rin sa dibdib mo. Ano bang iniisip mo gabi-gabi?" Napakamot ng ulo ang lalaki at ngumiti, tipid, parang nahiya. "Ewan ko ba, iha, simula nang maaksidente ang pinsan ko sa sapa, parang may tinitingnan sa akin pagsapit ng dapit hapon." Hindi nang asar si Princess, ni hindi nagtaas ng kilay. Magpahinga ka pagkatapos ng trabaho. Huwag mo nang daanan ang ilalim ng malaking akasya. Dito ka dadaan sa bukid, mas maliwanag kahit madilim. Naghalo siya ng langis sa palad at marahang minasahe ang balikat ni Mang Turo. Habang ginagawa niya iyon, may mahina siyang tinig na para bang awit na walang liriko. Isang tunog na parang alon ng damo kapag nahahaplos ng hangin. Nang matapos, gumaan ang muka ng karpintero. "Parang nabunot, Princess," sabi niya. "Salamat." Nang pauwiin niya si Mang Turo, dumidilim na ang langit. Pumutol siya ng ilang sanga ng sambong at lagundi, saka inihanay sa linya ng sinasampayan. Dinama niya ang hangin at napansin na amoy basa na ang lupa kahit wala pang patak. Nagpasya siyang dalhin sa kubo ang mga garapon. Baka abutan ng ulan. Habang abala siya, may kaluskos mula sa gilid ng gubat na ilang dipa lamang ang layo sa kanilang bakuran. Hindi ito kaluskos ng pusa o tupa. May ayos, may ritmo, parang taong marunong maglakad na hindi gumagawa ng ingay. Napahinto si Princess pero hindi siya tumingin agad. Sa halip, kumilos siya na parang walang kakaiba, pinatay ang kalan, inayos ang mesa at saka marahang lumingon. Wala siyang nakita sa umpisa, kundi mga dahon na ginuguhitan ng hangin. Ngunit
may isang espasyo sa pagitan ng dalawang punong akasya na tila mas madilim kaysa sa dapat. Dito humaba ang kanyang hininga, hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa baryo, lagi niyang naririnig ang kwento tungkol sa nilalang sa gilid ng gubat. Sabi ng matatanda, kapag may batang umiiyak na ayaw tumigil, ilalagay sa ilalim ng unan ang pulang tali at ibubulong ang pangalan ng santo. Sabi ng ibang nakatatanda, huwag basta magbibitiw ng pangalan dahil baka may tumugon. Kinalakhan iyon ni Princess na parang mga tugon sa aritnetika. May sagot sa takot, may ritual sa hindi maipaliwanag. Kaya kapag may tunog na hindi niya kilala, ang ginagawa niya ay huminga ng dahan-dahan, pakinggan at kilalanin kung saan nanggagaling. Sa gabing iyon, ang tunog ay parang mahinhin na hakbang ng taong hindi nagmamadali. May pangalawang tunog din, ang yabag ng ulan na nagsisimulang kumalapit sa dahon. Nagkunwari siyang may kinuha sa ilalim ng mesa at lumabas sa bukid. Ang pakinamdam ng hamog sa paa ay nakakapres kung kiliti. Inilagay niya sa ulo ang maliit na balabal para hindi mabasa ang buhok. Pagharap niya, natitiyak niyang may aninong nakatayo sa pagitan ng mga puno. Matangkad, payat, nakasuot ng waring lumang Amerikana na tumatama sa tuhod. Sa liwanag na tumatagos sa ulap, nakita niya ang hating guhit ng mukha nito. Matangos ang ilong, maamo ang mata, at ang balat na parang walang pulso, ngunit hindi malamig. Hindi siya kumurap. Hindi rin ito kumilos kahit kapiraso. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tila o baka imahinasyon lang. Bulong ng tubig mula sa sapa, nag-aanyaya ng paglapit. Nadlakad si Princess, hindi patungo sa anino kundi pabalik sa kanyang kubo. Hindi ito mula sa duwag na damdamin. Mas sanay siya sa pagkilala ng ritmo kaysa paghabol sa sagot. At kapag may kakaiba, hindi agad niyayaya ng kilos ang takot sa katawan. Sinisilip niya kung kaya bang pakiusapan ang kakaiba na huwag munang gambalain ang mundo ng tao. Sa paglampas niya sa pinto, kumuha siya ng bote ng langis na may hibla ng sampagita, isinawsaw ang daliri at ikinilos sa hangin ang maliit na bilog, isang galaw na itinuro sa kanya ng ina. Wala siyang sinambit kundi ang sariling pangalan, hindi buong pangalan, kundi ang tawag sa kanya ng ina noong bata pa siya. Pagkatapos, nagsindi siya ng isang kandila at inilagay ito sa may bintana, hindi para sa katatakutan, kundi para sa sino mang nawawala sa dilim. Maya-maya, may marahang yabag sa damuhan na naging isang hakbang na mas malapit. Naroon pa rin ang aninong nakatigil sa pagitan ng dalawang akasya. Nang pumihit ang hangin at humawi ang mga dahon, lumutang ang linaw na mukha nito. Isang giting na napapanatili ng mga kwento ng kabataan. Mga mata na hindi matukoy kung kayumanggi o luntian depende sa sikat ng araw. At buhok na parang palagi nabasa kahit tuyo ang paligid. Ang puso ni Princess ay hindi kumabog ng marahas. Sa halip, parang marahang humaba ang kanyang hininga. Tila kinokopya ang tibok ng lupa bago umulan. Naalala niya ang mga gabing nag-aabot sila ng ina niya ng tubig sa mga nag-aagaw buhay. Ang mga panahong may pinipisil siyang ugat sa batot ng pasyente para maibsan ang hilo. Ganoon kasimple ang pakiramdam. May dumating, may kailangang intindihin, at may dapat ipagpaliban sa pagsasalita. Magandang gabi, wika niya, hindi nilalakasan. Ang boses niya ay parang pakpak ng ibon na dumadapo sa alulod. Walang sagot, pero ang anyo ay bahagyang kumiling, tanda ng pakikinig. Napagtanto ni Princess na hindi ito multo. Ang mga multo sa mga nakaraang karanasan ay paro-parong hindi na ilalapag sa balikat. Mararamdaman mo ang laminig at ang paninikip sa dibdib. Ang kaharap niya ngayon ay tahimik na presensya na may sariling bigat. Ang uri ng katahimikan na kasama ng mga punong may edad na. Kung napadaan ka lang, dagdag niya, pwede kang magkubli sa ilalim ng silong, uulan. Inabot ng hangin ang dulo ng kanyang balabal at itinaas iyon,
na para bang kamay na nangungusap. Noon siya narinig. Hindi tunog ng salita, kundi paggalaw ng sapatos sa damuhan at isang hakbang na mas malapit. Lalong luminaw ang mukha. May liwanag na tumatama sa gilid ng pisngi nito, kung saan may munting pilat na tila tanda ng dating sugat. Doon siya natahimik. Naalala niya ang batang dinala sa kanya. Ilang taon na ang nakararaan. May hiwa sa pisngi na parang tinapyas ng sanga. Inasikaso niya iyon sa gabi, habang tulog ang baryo, at matapos ang gamutan, ay nagpasalamat ang tiyas na nagdala. Sabi ng tiya, hindi niya anak ang bata, ampun lang nila. Natagpuan sa may ugat ng puno pagkatapos ng malakas na ulan. Pagkalipas ng gamutan, hindi na niya nakita ang bata. Ngayon, ang pilat sa pisngi ay tila plano ng tadhana na iniwan para makilala ang pagganino. Hindi na nagsalita si Princess. Inayos niya ang kandila sa bintana, saka kumuha ng isa pang tasa at nilagyan ng tsaa. Inilapag niya ito sa bangkito sa may hagdan at sininyasan ng anino na pwedeng lumapit kung sakali. Mahirap ipaliwanag kung bakit hindi siya natakot. Marahil dahil sa buong buhay niya, ang kagubatan ay hindi kaaway. Dito siya kumuha ng gamot. Dito nagtatago ang mga kwento ng matatanda at dito rin naririnig ang mga panaghoy ng mga inang nawalan ng anak at mga amang hindi na nakabalik mula sa dagat. Sa harap ng ganoong dami ng lihim, ang presensyang nakatayo sa pagitan ng dalawang akasya ay isa lamang karagdagang tanong na pwedeng sagutin sa tamang oras. Nang tumama ang unang piraso ng ulan sa bubong, umalog ang katahimikan. Iniangat ni Princess ang ulo at pinakinggan ang padagsa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang kumilos ang anino. Dahan-dahan itong lumapit hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng yabag sa hagdan. Tumayo siya sa may pinto, nakaharap sa kanya, at sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang mga mata nila ng ganap. Magkabilang mundo na wari, parehong naniniwala sa hangganan. Ngunit na yung gabi ay sabay na huminga sa ilalim ng iisang ulap. Hindi na niya ipinilit ang mga tanong. Sa halip, hinayaan niya ang gabing iyon na magtapos sa mga maliliit na bagay. Ang usok ng tsaa na umiikot bago maglaho, ang pagpatak ng ulan na unti-unting lumalakas, at ang lamlam ng kandila na sumasabay sa liwanag na galing sa langit. Sa kanyang loob, may umuusbong na pakiramdam na hindi pa niya mabigyan ng pangalan. Sa labas, ang anino ay nanatiling payapa, nakatingin hindi sa kanya, kundi sa kandila, na para bang matagal na niyang hinahanap ang ganitong liwanag. Nang tuluyang bumuhos ang ulan, tumalikod si Princess para isara ang pinto, at sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig na halos bulong, mahinahon at mababa. Parang sinanay ng hangin. Hindi ako nananakit, anito. Nagbabantay lang. Hindi na siya lumingon. Hindi na rin niya kinailangan ng tugon. Alam niyang babalik pa ang gabing ganito. At sa susunod, marahil may pangalan na ang tanong. Sa kanyang dibdib, tila may sinulid na marahang hinihila papasok sa gubat. Sa labas, ang anino ay muling lumayo sa dalawang akasya at naglaho na parang tinangay ng ulap. Iniwan ang amoy ng basang lupa at ang kumpirmasyon na may isang paningin na mula ngayon ay babalik at babalik sa gilid ng kanyang mundo. Damot. Kinabukasan, matapos ang unang gabing umulan, parang walang kakaiba sa baryo. Maaga pa ring nagwalis si Princess sa bakuran, nagpakulo ng tsaa, at hinarap ang mga pasyente na dumating bago magtanghali. Ngunit may naabutan siyang hindi niya maalala kung siya ba ang naglagay. Sa pasimano ng bintana, may maliit na patong ng dahon ng akasya na maingat na ginawang hugis bituin. Walang bahid ng putik at parang bagong pitas. Pinulot niya iyon at inilagay sa loob ng lumang aklat sa istante. Hindi niya sinabi kanino man. Sa lugar na ito, ang mga bagay na walang paliwanag ay hindi agad nilalagyan ng kwento. Tinatabi muna hanggang dumating ang tamang oras. Sumunod na mga araw,
Nagsimulang maging pamilyarang presensya sa gilid ng gubat. Hindi ito pananakot. Parang bantay lang na hindi humihingi ng kahit ano. Minsan, habang pauwi siya galing palengke, may dampi ng hangin na nauuna sa kanya sa pilapil. At sa paglingon niya, ang mga damo ay parang kakalagpas lang ng paa. Minsan naman, sa dapit hapong kapag sinasampay niya ang pinatuyong dahon, mapapansin niyang hindi tumatahol ang aso ng kapitbahay kahit may taong dumaraan. Nauunawaan niya ang ganitong katahimikan. May mga dumadaan na hindi dapat gambalain. Isang gabi nang pahupa ang ulan, nagpunta siya sa may ilog para kumuha ng talahib na gagawing walis. Ang langit ay hindi malinaw, ngunit maliwanag ang paligid dahil sa nagkalat na alitaptap. Sa paborito niyang batong upuan, sa tapat ng mababang talon, may nakapatong na mumunting bato na nakahanay ng pabilog na parabang may nagmarka ng pwesto. Naupo siya sa kabilang dulo at tahimik na inayos ang mga pinutol na tangkay. Sa kabila ng ilog, may figura ng lalaking nakatalungko, halos hindi gumagalaw. Hindi na siya nagtanong. Pareho nilang tinapos ang kani-kanyang gawain at halos sabay na tumayo. Parang kasunduan na hindi pinag-usapan. Isang gabi nang pahupa ang ulan, nagpunta siya sa may ilog para kumuha ng talahib na gagawing walis. Ang langit ay hindi malinaw, ngunit maliwanag ang paligid dahil sa nagkalat na alitaptap. Sa paborito niyang batong upuan sa tapat ng mababang talon, may nakapatong na mumunting bato na nakahanay ng pabilog na parabang may nagmarka ng pwesto. Naupo siya sa kabilang dulo at tahimik na inayos ang mga pinutol na tangkay. Sa kabila ng ilog, may figura ng lalaking nakatalungko, halos hindi gumagalaw. Hindi na siya nagtanong. Pareho nilang tinapos ang kani-kaniyang gawain at halos sabay na tumayo. Parang kasunduan na hindi pinag-usapan. Dumating ang isang gabing bilog ang buwan at halos walang ulap. May nakasanayan ng baryo tuwing ganon. Maagang nagsasara ang mga bahay, pinapatay ang ilaw sa kusina, at hinahayaang ang liwanag ng buwan ang magmaang-maangan sa sahig. Sa oras na iyon, naglakad si Princess papuntang ilog. Hindi siya nagdala ng lampara. Sapat ang kislap ng tubig at ang piti ng liwanag sa mga dahon. Sa paglapit niya sa clearing, naroon muli ang lalaking nasa kabila ng batis. Ngayon ay nakatayo na ito, hindi tulad dati. Nakalugay ang buhok at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang buong mukha. Maaliwalas at kabata-bata, may paliwanag na hindi galing sa buwan, kundi parang sariling liwanag. Hindi na siya huminto sa malayo. Tumawid siya sa mababaw na bahagi ng batis na palaging tinatawiran ng mga bata tuwing tag-araw. Nang magkalapit sila, naramdaman niya ang lamig ng hangin sa pagitan, pero wala ang kilabot na dala ng mga masasamang dunong sa kwento. Nakatitig lang ang lalaki, parang nag-aalala kung dapat bang mauna sa pagsasalita. Inunahan siya ni Princess. Maraming salamat sa pag-iingat, wika niya. Mula noong gabing maulan, tumango ang lalaki at sumagot sa tinig na mababa pero malinaw. Parang ginagamit ang wika nila ngunit may kakaibang himig. May utang na loob ako sa iyo, sabi niya. Matagal na. Napakunot ang noo ni Princess. Hindi siya kilala ng mga tao sa kabilang bayan at bihira siyang lumabas. Bakit mo nasabi, tanong niya, na may utang ka sa akin? Tumitig ito sandali sa agos ng batis bago muling nagsalita. Noong ginamot mo ang batang natagpuan sa ugat ng puno pagkatapos ng ulan, sagot niya, may hiwa sa pisngi at nanghihina. Hindi siya anak ng tao. Kung ibang dahon ang ginamit mo, maninigas ang kanyang dugo at matutuyo ang hininga. Pinili mo ang tama dahil marunong kang makinig sa halaman. Tumama sa alaala ni Princess ang gabing iyon. Ang tiyan ng bata ang nagdala at mabilis din itong nawala kinabukasan, parang inuwi ng hangin. Kamag-anak mo, tanong niya. Mahal ko, sagot ng lalaki, walang pag-iwas, at sa kanyang idinugtong. Anak ng kapatid ko. Doon napalalim ang hininga ni Princess. Naiintindihan niyang ang mundong kaharap niya
ay hindi basta nakikiraan lang. Hindi ko alam ang pangalan mo, wika ni Princess. Baka kailangan ko na itong malaman. Sandaling natahimik ang paligid, pati ang kuliglig. Eugenio, sagot niya. Parang dahan-dahang inilapag ang lihim sa harap nila. Prinsipe ng mga nagbabantay sa ilalim ng gubat, dagdag niya. Hindi bilang pagmamayabang, kundi parang paglilinaw ng trabaho. Ikaw si Princess. Matagal ko na ring alam iyan. Mula pa noong gabing nagsindi ka ng kandila at tinawag ang sarili mong pangalan na bihira mong sambitin. Hindi nagalit si Princess. Wala siyang naramdaman na panghihimasok, kundi isang uri ng pag-alala na para bang matagal siyang minamasdan. Hindi para hatulan, kundi para tiyaking ligtas. Inalok niya si Eugenio ng salabat mula sa maliit na sisidlan na dala niya kapag magdamag sa ilog. Tinanggap nito at bagamang hindi tulad ng tao ang paraan ng pag-inom niya, maingat at kaunti lang, nahalata ni Princess na nag-init ang palad nito at hindi ang mismong tasa. Bihira kaming uminom ng inihandang bagay ng tao, paliwanag ni Eugenio. Ngunit sa iyo, dapat akong sumubok. Tumawa si Princess ng marahan at sinabing wala namang seremonya ang tsaa. Para lang sa lamig, aniya. Doon lumuwag ang pagitan nila. Naglatad sila sa tabing ilog. Bago sila maghiwalay, nagbigay ng babala si Eugenio. Kapag wala raw siya at may ibang presensya sa paligid, magkakaroon ng kakaibang amoy ang hangin na parang nasusunog na dahon ng saging. Kapag naamoy iyon, huwag nang tumigil sa ilog at umuwi na. Maglalagay daw siya ng palatandaan kapag ligtas. Isang tali ng dahon na nakapulupot sa sanga, sa gilid ng dinadaanan niya. Tumango si Princess. Sa ganitong mga bagay, mahalaga ang malinaw na kasunduan. Hindi ito pakikipagsapalaran sa hiwaga. Ito ay maingat na pagtawid sa hangganan. Nagpaalam si Eugenio. Isang hakbang pabalik sa anino ng mga puno at ang liwanag ng buwan ay unti-unting naging kislap lang sa kanyang balikat. Naiwan si Princess sa may batis. Hawak ang sisidlang walang laman at nakatingin sa hibla ng tubig na palihim na umaalon. Hindi niya masabi kung ano ang eksaktong nagbago, pero alam niya mula sa gabing iyon, hindi na lamang siya ang gumagawa ng mga desisyon para sa sarili. May isa pang mundong kailangang isaalang-alang tuwing siya ay lalakad sa pagitan ng damo at ilog. Sa pag-uwi, maingat niyang isinuksok sa bulsa ang isang maliit na dahon na kusang nahulog sa kanilang dinaraanan. Hindi iyon ginto, hindi rin pambihira. Isang simpleng dahon lang na nagpaalala na may dalawang paanan naglalakad sa tabi ng buhay niya. Isa sa tao at isa sa hindi, ngunit kapwa nakatingin sa isang liwanag ng buwan. Lumipas ang mga linggo na parang hindi gumagalaw ang oras, pero sa loob ng pang-araw-araw ni Princess ay may mga banayad na paglihis na alam niyang may kinalaman kay Eugenio. Sa palengke, napansin niyang hindi na nagiging makulimlim ang ulo ni Mang Turo pag sumasakit ang balikat. Sa halip, hanggang buntong hininga na lang at nakakauwi siyang may ngiting parang may kasamang hangin na nagpapaaninaw ng isip. Sa tabing bukid, may ilang beses niyang naabutan ang liwanag ng alitaptap na parang sinadyang sundan ang paa ng isang lasing na magsasaka pa uwi. Nakahabi ang kislap sa landas na parang may gumagabay na kamay. Hindi niya hinihingan ng paliwanag si Eugenio, pero tuwing magkikita sila, may kindat sa hangin na sapat na para sabihing naiintindihan niya ang pagtulong na walang ipinapakitang mukha. Hindi araw-araw ang pag-uusap nila. Nagkasundo sila sa hudyat na hindi kailangang sabihan ng salita. Kapag may taling dahon na nakapulupot sa dulo ng sanga ng akasya sa gilid ng daan, ibig sabihin ay ligtas at maaari silang magtagpo. Kapag wala, igagalang ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, nagkita sila hindi sa batis, kundi sa isang maliit na paglalatag ng bato sa pagitan ng kawayanan. Lugar na tinatawag ng mga bata na ulo ng ahas dahil sa hubog ng nakapatong na mga tipak. Dito, mas ramdam ni Princess ang pag-iingat ng hangin. Tahimik ang paligid at ang mga tunig ay parang malalaki ang agwat. Bawat dulot ng dahong ay malinaw. Bawat langit-ngit ng kawayan ay malambot na paalala
na may bantay ang lugar. Naglakad sila sa gilid ng kawayan. Mabagal at pinag-usapan ang mga bagay na hindi nila napag-usapan noon. Si Princess ang madalas magtanong tungkol sa 3 batas na binabanggit ni Eugenio. Una, huwag papangalanan ang hindi handang pangalanan ang sarili. Ang paglalagay ng pangalan ay parang paglalagay ng tali. Ikalawa, huwag hihipo sa aninong hindi humihingi ng haplos. May mamasugat na hindi nakikita. Ikatlo, huwag aangkinin ang hininga ng mortal. Ang hininga ay nakatali sa lupa at kapag inangat mo iyon, may kapalit lagi. Sa dulo ng paliwanag, nahuli ni Princess ang bigat sa tono ni Eugenio. Hindi iyon pagbabanta, kundi panunumpa sa alituntuning matagal nang umiiral bago pa ipinanganak ang mga lola sa baryo. Kapalit ng kanyang mga tanong, nagturo si Princess ng mga simpleng kaugalian ng tao na akala ng iba ay pamahiin lang. Ipinaliwanag niya kung bakit mahalagang kumatok bago pumasok, kahit bukas ang pinto. Hindi para magpaalam lang, kundi para kilalanin na may mundong tinatawid. Sinabi niyang ang asin na inilalagay sa may pintuan ay hindi panlaban sa kung sino man, kundi paalala sa sarili na huwag patuluyin ang anumang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag kapag napagod na siya. Pinakinggan iyon ni Eugenio at tinanong kung ang panalangin ba ni Princess ay hiling o pakikipag-usap. Sabi ni Princess, pakikipag-usap, mas madalas ay pakikinig. Kahit walang sagot, dagdag niya, nakikinig pa rin ako. Kasi minsan, sapat na ang tahimik na pag-upo para gumaling ang tao. Sa isang pagkikita, nagdala si Eugenio ng kakaibang munting aral. Pumitas siya ng damo, hinila ang ugat ng hindi napuputol at maingat na ipinatong sa makinis na bato. Pinaagos niya ang hamog mula sa mga dahon sa ibabaw at sa pagbuo ng maliliit na perlas ng tubig, unti-unti nitong iginuhit ang isang linya na parang sulat. Hindi iyon titik na alam ni Princess pero may hugis ng ihip ng hangin. Ito ang paraan namin ng pagsulat, sabi ni Eugenio. Sandali lang ito nabubuhay, katulad ng pangako na hindi kailangang ilagay sa bato para maging totoo. Sinubukan ni Princess na gayahin, pumiga ng hamog sa isang hibla ng damo at iginuhit ang kanilang baryo sa isip. Kumalat ang tubig sa bato at walang nabuo. At natawa silang dalawa sa kabiguan na iyon. Sa tao, tugon ni Princess, ang pangako inilalagay sa kilos. Tinuro niya kung paanong ang tamang pagbabad sa halamang ugat ay nakakaalis ng lagnat at ang maling timpla ay nagdadala ng hilo. Nakatitig si Eugenio, uhaw sa ganitong detalyeng abot kamay ng tao, ngunit kakaiba sa kanyang lahi. Dumating din ang unang senyales ng panganib na hindi pa niya nararanasan. Isang hating gabi, habang nag-aayos siya ng mga garapon sa mesa, sumingaw ang amoy na parang nasunog na dahon ng saging. Hindi iyon galing sa kalan o sa kapitbahay. Tumayo agad si Princess at isinara ang bintana. Naalala niya ang babala ni Eugenio at hindi na nagtagan sa kusina. Sa paglapit niya sa pintuan, may nakitang buhol ng damo sa may hagdan. Hindi ang pamilyar na pulupot na hudyat nila, kundi mas mahigpit at kakaiba ang pagkalikaw. Naunawaan niyang may iba sa paligid. Umakyat siya sa higaan at hindi nagbukas ng ilaw. Makalipas ang ilang sandali, dumaan ang isang aninong hindi humihinga gaya ng tao, mabilis sa damuhan at nawala na parang kinain ng hangin ng yabag. Pagkagising kinabukasan, puti na ang langit at kalmado ang baryo. Naglakad siya papunta sa kawayanan at doon niya nadatnan si Eugenio, nakatayo sa tabi ng ulo ng ahas na bato. Seryoso ang mukha. May mga tanod ng hangganan na hindi pabor sa atin. Mahinahon niyang sabi, hindi pa sila lalapit, ngunit hindi rin sila lalayo. Tumango si Princess. Hindi siya nagtanong kung bakit. Alam niyang sa mundong hindi niya teritoryo, may mga politika ring tulad ng sa tao. Sa kabila ng banta, nagpatuloy ang kanilang lihim na pagkikita. Ngunit mas maingat at mas malinaw ang mga patakaran.
Hindi lalampas si Eugenio sa tarangkahan ng kubo kahit bukas ang pinto. Hindi tatawag si Princess kapag wala ang hudyat sa sanga. Magkikita lamang sila kapag papatanglaw ang buwan at may nakasunod na 3 bituin sa gawing timog. Tanda ni Eugenio na kalmado ang mga mata na nakamasid. Sa mga sandaling iyon, hindi sila nagmamadali sa salitang pag-ibig. Ang mayroon sila ay pag-uunawa. Si Princess ang nagkukwento ng mga pasyente niyang humuhupa ang sakit kapag may nakakausap. Si Eugenio ang nagkukwento ng mga punong tumutunog kapag may bagyong dumarating. Sa pagitan ng mga kwento, may mga sandaling nakaupo lang sila sa tabi ng kawayan, pinapakinggan ang katahimikan na parang parehong wikang kaya nilang bigkasin. Isang tanghali, tumaan sa kubo si Don Ramon, ang tagapamahala ng lupain, bitbit ang balitang may batang nilagnat at walang makuhang gamot sa butika. Habang pinakikinggan niya ang detalye, sumagi sa isip ni Princess ang pangalan ni Eugenio. Hindi para tumawag ng tulong kundi para magpaalala sa sarili na may kasunduan silang hindi lalapit sa isa't isa sa liwanag ng araw. Umawa siya ng malamig na tapal mula sa dahon ng langka at pinag-ibayo ang pag-orasyon sa tapat ng bintana. Pagsapit ng hapon, pinadalhan siya ng mensahe na bumaba na ang lagnat. Walang dapat ipagmalaki pero sa puso niya may tahimik na tuwa. Tumulong ang sariling kaalaman, walang kinalaman ang hiwaga. Mahalaga iyon kay Princess. Hindi niya gustong malunod ang buhay niya sa kababalaghan. Gusto niyang ang bawat paggaling ay may pangalan sa lupa. Sa huling gabing iyon ng yugto ng kanilang paglapit, nagkita sila muli sa ulo ng ahas. Dumapo ang hamog sa buhok ni Princess at ang mga daliri niya ay malamig sa hangin. Nakatayo si Eugenio sa kabilang dulo ng bato. Parang bawat yabag niya ay may tinitimbang na hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung saan patungo ang ganito, amin ni Princess. Ang kaya ko lang ngayon ay alagaan kung anong totoo. Totoo na bantayan kita, sagot ni Eugenio. Totoo na hindi kita sasaktan. At totoo na kapag may bagyong hindi mo kayang pasanin, narito ako. Hindi niya binanggit ang salitang pag-ibig, ni hindi sila naglapit ng higit sa dati. Ngunit sa pag-uwi ni Princess, ramdam niyang mas mabigat ang bayong na walang laman. At mas gaan ang dibdib na puno ng bagay na wala pang pangalan. Sa pagtulog niya, inisip niyang parang lana ang gabi, hinahabi ang isang lihim na hindi pa nakasulat. At sa bawat hibla, may tinig na marahang kumakanta mula sa loob ng gubat. Nagbabadya ang bagyo nang tumating ang mensahe mula sa katabing sitio. May batang giniginaw at halos hindi makahinga. Kinuha ni Princess ang bayong, naglagay ng mga dahon at langis, saka nagbalabal. Ang hangin ay may amoy na bago pumaulan. Malamig na parang bakal at tinapay na nalipasan ng gabi. Alam niyang mas ligtas dumaan sa pilapil kaysa sa ilalim ng akasya, pero mas mabilis kung tatawid sa may sapa. Sa liko ng daan, umalulong ang aso ng kapitbahay at ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad patungo sa mas matataas na puno. Nilakasan niya ang hakbang. Hindi siya sanay magdalawang isip sa gitna ng tawag. Kapag may kailangan, pumupunta siya. Pagsapit sa tulay na kawayan sa ibabaw ng sapa, nagumpisa ang malalaking patak. Una ay pihit-pihit, parang sumusubok, bago tuluyang bumuhos. Tumindig ang mga balahibo ng braso niya nang maramdaman ang biglang pag-alsa ng tubig. Nakasanayan niyang tumawid dito kahit tagulan, pero ngayong gabi parang may ibang galaw ang agos, marahas na paikot na tila may hinihila. Inilagay niya ang isang paa sa unang baitang at kinapa ang katatagan ng kawayan. Sa pangalawang hakbang, pumuga ang tulay na parang humihinga. Napahawak siya sa lubid. Sa mismong sandaling iyon, pumutok ang ugong ng kulog at lumabo ang kanyang paningin sa patak. Sumayaw ang kawayan sa ilalim niya at kumawala ang isang buhol. Bumigay ang katawan niya pasubsob sa dilim, pilit hinahabol ng mga daliri ang wala nang mahahawakan. Sa pagitan ng ingay ng ulan at ugong ng tubig, may boses na dumaan na halos hindi boses.
Isang pag-abot na mas naramdaman kaysa narinig. Maari ba kitang hawakan? Hindi iyon tanong na naghihintay ng salita. Iyon ay paghingi ng pahintulot na kasing ikli ng kidlat at kasing tapat ng hangin. Tumugon ang loob niya bago pa ang isip. May dumampot sa kanya, mahigpit at tiyak, mainit sa gitna ng lamig, at iniakyat siya sa isang baywang ng lupa na hindi niya alam na naroon. Nang tumapak ang paa niya, napansin niyang wala na siya sa harap ng tulay. Nasa gilid siya ng kakahuyan kung saan ang mga ugat ng punong nakalantad ay parang hagda ng bato na kinayod ng panahon. Nakatayo sa harap niya si Eugenio, basa ang buhok at ang mga mata ay matalim, hindi sa galit kundi sa bilis ng pag-iisip. Malalim na ang sapa, wika niya, kalmado, at may puwersang humihila sa ilalim. Hindi iyan karaniwang agos. Hindi na umangal si Princess. Ramdam niyang may sumisingasing na peligro sa hangin at hindi iyon galing sa ulan lamang. Kailangan kong makarating sa kabilang sitio, sabi niya. May batang hinihintay ako. Tumango si Eugenio at tumingin sa kanan. Sa dilim na tila may daang alam ang mga paa niyang hindi sa lupa natuto. May mas ligtas, sabi niya, ngunit panandalian lang. At hihingi ito ng isa pang pahintulot. Pinisil ni Princess ang dulo ng balabal at tumayo ng tuwid. Kung ligtas para sa bata at para sa akin, oo. Doon niya hinawakan ang kanyang pulso. Hindi ang kamay. Marahan, parang kinakausap ang ugat. At sila ay naglakad sa pagitan ng dalawang puno na magkatabi ang katawan na parang mga kapatid. Sa pagdaan nila sa pagitan, nag-iba ang timpla ng ulan. Ang tunog ay hindi nalagapak, kundi alingawngaw na parang malayang palakpak. Ang amoy ng lupa ay nagbago mula sa putik patungo sa malinis na damo na bagong ahit. At ang liwanag, kahit gabi, ay tila galing sa loob ng mga dahon. Hindi tapat na palasyong may marmol ang bumungad, kundi isang banayad na anyo ng mundo na mas maayos ang paghinga. May mga halaman na kilala ni Princess sa pangalan at gamit, ngunit mas lunti at mas buo ang hugis. Ang mga alitaptap ay hindi kumikislap ng ginto, kundi parang may dila ng langis sa hangin. Sa malayo, may pader ng punong magkakadikit at kung sumipat ka sa pagitan ng mga bunganga ng ugat, may ilaw na tila kumukupkop sa loob. Doon sila humito. Sandali lang tayo, sabi ni Eugenio. Hindi ko dapat ilapit ang mundo ko sa iyo nang walang gabay. Ngunit kailangan mong hindi mabasa at kailangan mong makatawid. May tumawid na katahimikan sa pagitan nila. Hindi tahimik na wala, kundi tahimik na puno. Umupo si Princess sa isang ugat na malapad at inabot ni Eugenio ang kanyang bayong. Binuksan at inayos ang pagkapit ng takip para hindi mabasa ang loob. Doon niya napansin na sa kabila ng ulan sa labas, tuyo ang paa niya at ang balikat, at ang lamig na kanina pa kumakapit ay unti-unting humuhupa. Iba ang oras dito, paliwanag ni Eugenio, tila binabasa ang iniisip niya. Sa isang hinga mo, maraming patak ang mawawala. Sa isang kisap ng buwan, baka isang oras ang lumipas sa inyo. Kaya kailangan nating bumalik bago kapulutin ng mga tanong. Hindi niya naiwasang ihagod ang palad sa balat ng ugat. May init itong mahinghing gumagalaw, parang alon sa ilalim ng kahoy. Naramdaman niya ang pagkadama ng ligtas, hindi dahil may pader at bantay, kundi dahil ang mundo mismo ang marunong magpahinga. Ano ang panganib? Tanong niya. Kung tatagal ako dito. Babaluktot ang paningin, sagot ni Eugenio. Ang mga bagay na sanay kang tawagin sa pangalan ay magkakaroon ng ibang pangalan. At kapag bumalik ka, mahihirapan kang sumabay sa tahip ng bigas at sa tikwas ng oras ng tao. Tumango si Princess. Nauunawaan niya iyon kahit hindi niya pa naranasan. Sa mga pasyente niyang naulol sa takot, laging may simula. Isang bagay na hindi nabigyang pangalan at inangkin ng isip sa maling anyo. Mula sa gilid, may paggalaw na parang aninong tumukod sa liwanag. Hindi lumapit ngunit ramdam ang tingin. Hindi malamig ang pagkakatitig na iyon. Hindi rin mapagkaibigan.
isang uri ng pagbabantay na walang pader. May mga matang hindi sang-ayon, bulong ni Eugenio. Hindi ko sila kaaway, ngunit hindi rin sila kakampi. Umangat ang baba ni Princess, hindi pasaway kundi matatag. Kung ganito ang kailangan para iligtas ako ngayong gabi at makarating sa batang nagaantay, tatanggapin ko. Ngunit huwag mong ipagpalit ang katahimikan ng mundo mo dahil lamang sa akin. Doon lumambot ang mukha ni Eugenio at ang mga mata niyang kumikislap sa sariling liwanag ay nagdala ng anyayang hindi niya binigkas. Hindi kita ipagpapalit, wika niya. Ngunit may mga batas na mas matanda sa akin. Kaya bago tayo bumalik, hayaan mong magsalita ako ng panata sa harap ng punong ito. Tumayo silang dalawa sa lilim ng malapad na puno at inilagay ni Eugenio ang kanyang palad sa balat nito tulad ng ginawa ni Princess kanina. Nangusap siya hindi sa wikang ginagamit nila ni Princess, kundi sa mababang daloy ng tunog na parang alon sa loob ng lupa. Wala mang salitang pamilyar, nauunawaan ni Princess ang kahulugan sa paraan ng puso. Babalik ako kapag kailangan, lilisan ako kapag ang paglapit ko ang maglalagay sa iyo sa panganib. At kung magkahiwalay tayo ng hindi nating ginusto, bibilang ako ng mga gabi hanggang magpantay muli ang dalawang liwanag. Nang matapos siya, tumingin siya kay Princess. Ikaw, sabi niya, hindi mo kailangan suklian ito. Ngunit kung may salita kang gustong ilagay, maririnig nila. Hindi siya nagdasal ng himala. Sa halip, ipinikit niya ang mata at bumulong ng payak. Bantayan mo ang mga daraanan ko na hindi ko nakikita at huwag mong hayaang mabulag ako sa sariling tapang. Nang buksan niya ang mata, tumigil ang ulan sa loob ng liwanag na iyon. Ngunit sa malayo ay patuloy ang paghampas sa bubong ng mundo ng tao. Panahon na, sabi ni Eugenio. Kinuha niya ang bayong at ibinalik sa balikat ni Princess. Sa pagdaan nila muli sa pagitan ng dalawang puno, nagbalik ang tunog ng malakas na patak, ang amoy ng putik at ang kilala niyang bigat ng hangin. Ngunit ang sapa ay tila bahagyang humupa at ang tulay na kawayan ay hindi na humihikbi tulad kanina. Hindi na doon dumaan si Princess. Sa halip, sinundan niyang mabuti ang daang binanggit ni Eugenio. Isang paikot na pilapil na may mga palatandaan na hindi niya napapansin noon. Sa kabilang dulo, may nag-aabang na dalagang anak ni Aling Feli na may dalang payong at basang panyo. Ate Princess, salamat, hingal nito. Parang ang tagal ka naming hinintay pero ang sabi ni nanay, ilang saglit ka lang nawala. Nagawa niya ang dapat gawin sa bata. Tapal, tsaa at bantay hininga hanggang humupa ang hingal. Nang makabalik si Princess sa kubo bago mag-umaga, hindi bumigat ang katawan niya tulad ng inaasahan niya. Imupo siya sa may bintana, pinakinggan ang huling tusok ng ulan at nagbilang ng hininga. Hindi niya kailangan alalahanin kung totoo ba ang nangyari. Ang katotohanan ay ito, ligtas siya, ligtas ang batang hinanap niya, at may panatam na katanim sa balat ng ugat na maaaring hindi niya makita, ngunit kaya niyang maramdaman. Sa ganitong uri ng katotohanan nakatayo ang mga alamat, hindi sa ingay ng himala, kundi sa tahimik na pangakong inuulit ng mundo kapag may dalawang taong nagtititiwala sa gitna ng baha. Kinabukasan ay tila walang bagyo na nagdaan. Maaliwalas ang umaga at sa pagitan ng mga hinahangin pang dahon ay may bagong tahimik na liwanag na parang walang nangyari kagabi. Nag-igib si Princess, nagbukas ng bintana at sinimulang ayusin ang mesa ng mga garapon. Sa pagtingala niya sa pasimano, napansin niya ang isang dahon na hindi pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng dating patong-patong na akasya na hugis bituin. Ito ay isang malapad na dahon na kulay berde pa. Ngunit sa mismong mga ugat ay kumikislap ang manipis na tila guhit ng ginto. At sa gitna ay may ukit na maliit na tanda. Kahawig ng linya ng hamob na ipinakita noon ni Eugenio sa ibabaw ng bato. Maingat niya itong kinuha. Mainit pa ang pakiramdam sa kanyang palad, hindi tulad ng karaniwang lamig ng dahon sa umaga. Inilagay niya ito sa pagitan ng pahina ng lumang aklat ng kanyang ina.
Pinili ang bahagi kung saan nakasulat ang paliwanag tungkol sa mga damo na hindi dapat inaani kapag ang buwan ay mababa. Mga bagay na ginagalang kahit walang nakasulat na dahilan. Naghintay siya sa gabi. Ang kanilang hudyat ay malinis at malinaw. Kung ligtas, may tali ng daon sa sanga ng akasya sa gilid ng daan. Kung wala, igagalang ang katahimikan. Nang sumapit ang dapitapon, walang tali, uminto siya sa may tarangkahan, tumingin sa sanga at nagbilang ng hininga. Hindi siya tumuloy sa ilog. Sa halip, nagpaapoy siya ng maliit na uling sa labas at nagpakulo ng salabat. Sa bawat singaw ay isang pasensyang pilit tinatahi sa pagitan ng loob at labas ng kanyang dibdib. Maaga siyang natulog at gumising na parang may isang himig na hindi natapos sa kanyang pandinig. Lumipas ang 3 araw na walang hudyat. Ang mga tao sa baryo ay abala sa paghahanda sa kapistahan ng kanilang patron sa bayan. Dumaan si Aling Bebang para humingi ng langis sa kasukasuan. Naghatid si Mang Turo ng tuyong isda bilang pasasalamat sa pagginhawa ng pulikat at dumalaw ang anak ni Aling Feli na gumaling ang lagnat at nagiiwan ngayon ng guhit ng kamote sa hagdan bilang regalo. Walang may napansin sa kanya liban sa pagkaabala sa trabaho. Ngunit sa oras na siya lang mag-isa, bumabalik ang tingin niya sa aklat kung saan nakasingit ang gintong hibla na dahon. Kapag binubuklat niya, tila amoy lupa ang lumalabas at tanda ng isang pangakong hindi niya binigkas. Hindi niya iyon isinusuot na alaala, mas katulad ito ng pisi sa daliri na nagpapaalala na huwag mahulog sa mga pasalubong ng lungkot. Sa ika-4 na gabi, naamoy niya ang pamilyar na bantang amoy ng nasusunog na dahon ng saging. Hindi malakas, ngunit sapat para maramdaman ang hinlalaki ng hangin sa kanyang batok. Isinara niya ang bintana, pinatay ang ilaw at naghintay. May dumaan sa damuhan. Mabilis na anino, mababang yabag at tila pag-iwas sa liwanag. Pagkaraan, lumamig ang hangin na para bang nawala ang isang paghinga sa paligid. Nang mag-umaga, dinala niya ang bayong at naglakad sa pilapil, lumihis sa ilalim ng akasya. At sa dulo ng kawayanan ay nakita niya ang isang bakas na hindi sa tao. Isang buhol ng damo na maingat na binitawan. Hindi gaya ng unang beses na mahigpit ang pagkakatali. Para itong nota na iniwan ng musikong nagmamadali. Naupo siya sa tabi at hinayaang dumaan ang isang mahabang oras na walang ginagawa kundi pakinggan ang pag-ikot ng mga kulisap. Kinagabihan, nagpasya siyang subukan ang isang bagay na hindi pa nila pinagkasunduan. Hindi pagtawag kundi paglalagay ng sagot. Sa ilalim ng akasya, nagpulupot siya ng sarili niyang tali ng dahon. Ngunit sa gitna ay isinuksok niya ang isa pang dahon na may guhit ng ginto. Hindi ang orihinal na nasa aklat, kundi isang dahon na pinahiran niya ng pinakuluang dagta ng punong makahiya na sa tuwing tatamaan ng liwanag ng buwan ay kumikintab na parang mamahaling pulot. Walang salita, walang pangalan, walang paanyaya. Isang pahiwatig na nakaukit sa ugali ng lugar. Narito ako, hindi ako naghahabol, pero nakaupo ako kung sakaling dadaan ka. Ika-5 gabi, dumating ang ulan na walang kulog, mahaba, pantay, parang basang kurtina. Hindi lumabas si Princess. Tanging ang tunog ng patak ang kasama niya sa loob. Tinimpla niya ang tsaa at binasa ang aklat sa pahinang katabing pinagtaguan niya ng dahon. Minimorya ang mga salita ng ina niya tungkol sa mga oras ng paghihintay. May nakalagay doon na payo. Kapag hindi mo alam kung aling daan ang tatahakin, magbantay ng apoy hanggang maging abo. Dahil sa hati ng abo, makikita ang direksyon ng hangin. Sa madaling paraan, naghugas siya ng kamay sa planggana at tinanaw ang tilamsik ng tubig. Ang pagkaantala ay hindi kawalan. Ito ay pag-alalay ng oras para hindi mabali ang katawan. Ika-6 na gabi, tahimik. Sa silong ng buwan, may dumaan na pamilyar na liwanag sa gilid ng kawayanan. Hindi tao, hindi rin alitaptap, parang dila ng liwanag na humahaplos sa itim.
Tumayo si Princess at lumapit sa gilid ng daan. Wala ang hudyat sa sanga. Ngunit sa damuhan, sa mismong lugar kung saan una siyang inalalayan sa bagyo, may nakaayos na maliit na hanay ng bato na 3 ang patong, isa-isa kasing laki ng mangga. Sa baryo, alam nila ang sa mga araw na sumunod, mas naging abala si Princess sa pagharap sa tao. Nagpatulong siya sa mga dalagitang gustong matuto magtuyo ng dahon. Tinuruan niya sila kung paano makinig sa tunog ng kumukulong tubig para malaman kung tama na ang timpla. Ipinasa niya ang isang ritual na hindi kailangang tawaging ritual, ang paglalagay ng platitong asin sa may pasukan, ang paghawak sa balikat ng pasyente bago magbigay ng payo, ang pag-amin kapag hindi niya kaya at kailangan ng doktor sa bayan. Sa ganitong araw-araw, nilalakaran niya ang pagitan ng lupa at kung saan man naroroon si Eugenio, pinipiling huwag sumigaw sa kabilang panig. Ang pag-asa ay hindi sigaw, madalas ito ay upong matagal sa bangkito habang nakatingin sa pinto. Isang umagang abala ang baryo sa paglalagay ng banderitas. Lumapit si Don Ramon na may kasamang 2 kagawad. May balita raw na may estrangherong lalaki na napapadala sa gilid ng gubat at may ilan daw na nag-aalala. Mahinahong sumagot si Princess na sa panahong ito ng taon, mas marami ang mangangahoy at nagkukumpuni ng lambat. Kaya huwag basta maglagay ng kwento kung walang nakita. Tumango si Don Ramon, ngunit nagbilin na huwag masyading lumabas sa gabi. Nang umalis ang grupo, naisip ni Princess na ang hangin mismo ay magsusumblet kung maririnig ang ganoong usisa. Nagbukas siya ng aklat, tiningnan ang nakasingit na dahon, at bumulong ng walang salita, parang inaantok na panalangin. Pagkaraan ng 1 linggo, nagpasiya siya. Dinala niya ang dahon mula sa aklat, ang may guhit na ginto, ang unang hudyat, at ipinasok sa maliit na sisidlang kahoy na minanan niya sa ina. Inilagay niya iyon hindi sa altar, hindi sa ilalim ng unan, kundi sa pinakailalim na bahagi ng aparador, kung saan nakatago ang mga tela ng ina na may amoy ng araw. Sa isip niya, kung may dapat balikan, hahanapin ang pag-alaala sa amoy. Ang mga alamat sa baryo ay nabubuhay dahil sa amoy. Basang lupa, sunog na goma, nilagang luya. Sa pamamagitan ng mga amoy, dumarating ang kwento pabalik kahit na wala ang salita. Sa buong gabing iyon, hindi rin dumating si Eugenio. At sa unang pagkakataon, simula nang makilala niya ito, nagpasya si Princess na huwag maghintay sa pinto. Humiga siya, pinakinggan ang loob ng bahay na may sariling musika. Ang paggalaw ng kahoy, ang mahinang hilik ng lampara, ang kisap ng gabi sa dingding. Sa pagsasara ng kanyang mga mata, inanggap niya na may panahong ang pinakamatapat na gawain ay ang magbantay sa sariling paghinga at hayaan ang mga bagay na sundan ang batas ng kanilang pinag-ugatan. Kung may iisa mang katotohanan na maaasahan niya sa gitna ng pagkawala, iyon ang inig na dati pa niyang alam. Huwag kang tumigil sa pag-aalaga dahil ang pag-aalaga ay ang landas ng paghihintay na may saysay. Sa labas, dandang gumulo ang oras at sa malayo, sa bandang gilid ng kagubatan na hindi niya kita, siguro may nagbabantay pa rin. Hindi sa pintuan ng kubo niya, kundi sa hangganan ng 2 mundong kailangang magpahupa muna bago muling magtagpo. Tahimik ang mga sumunod na taon para kay Princess. Ngunit ang katahimikan ay may undercurrent na hindi niya maipaliwanag. Sinukat niya ang panahon, hindi sa kalendaryo, kundi sa pagkatuyo at muling pagtubo ng mga halamang dinidilik niya tuwing umaga. Sa dami ng bagong ina na natutong magpainit ng tubig bago pasusuhin ang sanggol, at sa paglipat-lipat ng mga pamilyang umaasa sa ani ng palay. Isinara niya sa loob ng aklat ang dahong may guhit na tila ginto at hinayaan itong manahimik sa pagitan ng mga pahina. Wala siyang iniingatang liham at walang altar na may larawan. Sa halip, ang mga hudyat ay iniwan niya sa ordinaryong bagay, isang sisidlang kahoy na di na inilalabas, isang platitong asin na palaging may bagong budbud, at isang bangkito sa tabi ng pintuan na hindi niya inokupahang magdamag simula nang matutunan niyang
ang paghihintay ay hindi palaging kailangan gawin sa may pintuan. Sa unang 10 taon, napansin niyang mabagal ang pagtanda sa kanyang balat. Hindi ito himalang nakagugulat, mas katulad ito ng pagkaantala ng araw sa ulap bago maghapon. Ang mga kaedad niya ay nagkaroon ng uban at mas malalim na linya sa noo. Samantalang sa kanya, tila nanatiling bahagyang banat ang gilid ng mata. Nang minsan siyang biruin ng kumare kung anong langis ang gamit niya, mumiti lang siya at sinabing natutulog siya kapag may oras. Walang umalma sa baryo. Ang paliwanag ay hindi laging hinihimay kung maayos ang resulta. Ngunit sa sarili niya, alam niyang may nakaangkla sa hangin na nagbibigay sa kanya ng mahabang paghinga, isang pangakong binitawan sa lilim ng punong hindi niya kilala ang pangalan, at isang hangganang iginagalang niya kahit walang nakakakita. Pagkaraan ng 3 at 4 na dekada, napalitan ang mga mukha sa paligid. Ang mga batang tinuruan niyang magtuyo ng dahon ay nagkaroon ng mga anak na marunong ng kumilatis ng lagundi sa amoy. Ang ilan sa mga una niyang pasyente ay naiparada sa simbahan at inihatid sa lumang sementeryo. Samantalang siya ay nandoon sa gilid, tahimik na nakikinig sa dasal. Naging uso ang motorela at tricycle, naglagay ng ilaw sa poste. Ilang ulit na palitan ang kura paroko at kapitan ng barangay. Sa bawat bagong tauhan ng gobyerno na mag-iimbentaryo ng bilang ng pamilya, laging may kapirasong pagkalito kapag tinanong ang edad niya at sumilip sa lumang tala. Nahuhuli niya ang tingin ng mga tagalista sa lumang birth record na hindi tugma sa mukha. Hindi niya pinipilit ang numero. Sa tuwing sinasabi niyang mahigit na siya sa dapat, tumatawa ang mga ito at sumusuko. Marunong na ring wag usisain ang bagay na walang maidudulot na kapayapaan. Sa panahong iyon, maraming bagyong dumaan at tag-araw na naglagay ng bitak sa pilapil. Kumalat ang lagnat at ubo sa isang taon. Nagkulang ang gamot sa bayan at napaabot sa kanya ang takot ng mga ina. Hindi niya ipinalit ang halamang ugat sa kung dapat na doktor. Sa halip, tinawag niya ang midwife at doktor at ipinantimpla niya ang mga bata ng tiya para magpalabas ng pawis habang hinihintay ang ambulance. Ang bayan ay natutong magtiwala sa kanya dahil hindi siya nanlalaban sa agham. Kumakarga siya ng oras sa pagitan, ang uri ng oras na nakakabawas ng panik sa mukha ng magulang. Sa mga gabing humuhupa ang sakit, naririnig niya ang kawayanan na humihinga ng pantay. Sa kung alinmang panig, siguro may matang nakabantay, ngunit hindi na niya ito inaanyayahan ni itinataboy. Ang tiwala niya ay nailagay na niya sa bisa ng pag-aalaga at sa pangakong binitawan sa isang puno. Habang lumalayo ang taon, nagiging alamat ang ilang ulat. May nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may lalaking nakatayo sa dulo ng ilog. Minsan nakaranas daw ng aso na hindi tumahol kahit may dumaan. At may batang nagsabing may nag-abot sa kanya ng sanga upang hindi siya mahulog sa pilapil. Hindi niya pinatotohanan, hindi rin niya itinanggi. Kapag may nagkukwento, pinapakinggan niya, sa kanya ipinapaalala na magdala ng lampara at huwag mag-isa sa gabi. Sa loob-loob niya, ang mga kwento ay sinulid na hinahabi ng baryo upang palakasin ang sariling loob. Kung nandoon man si Eugenio sa hangganan, iyon ay bantay na hindi humihingi ng kapalit. Pagdating ng 80 at 90 na taon mula ng unang gabing maulan, napansin niyang dumarami ang kabilugan ng buwan na parang may pisi sa pulso. Unti-unti kapag dumaraan siya sa kawayanan, may nanginginig na himig na naiiba sa karaniwan. Hindi ito babala, mas parang panawagan na ipinapaalala ang isang takdang oras. Kumuha siya ng sinulid na abaka, nagbalot ng maliit na piraso ng asin sa loob at ipinusod iyon sa kanyang pulsuhan, hindi pananggalan sa engkanto, kundi paalala sa sarili na huwag samantalahin ang pangungulila.
Ang paglapit ay may sarili ring takdang oras. At ang oras ay hindi pinipilit kahit ang puso ay marunong sumigaw. Nang dumating ang ika-100 tag-init, nagbago ang amoy ng lupa matapos ang unang ulan. May asim ng bagong araro at malinis na hiwa ng damo. Sa gabing iyon, inilabas niya mula sa sisidlang kahoy ang dahon na iniingatan niya mula pa noon. Hindi nalanta ang guhit na tila ginto. Sa halip, parang mas malinaw ito sa liwanag ng lampara. Inilapag niya ang dahon sa pasimano, katapat ng bintana, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya umupo sa loob para maghintay. Inilagay niya ang bangkito sa gilid, paharap sa hardin, kung saan tatama ang buwan kapag sumampa ito. Hindi siya nagdasal ng mahahabang salita. Ang sinabi niya sa isip ay payak. Kung darating ka dahil maaari na, narito ako. Kung hindi pa, magpapatuloy ako sa aking gawain bukas. Sa bahagyang pag-angat ng buwan, umihip ang hangin na may dalang amoy ng dayami at sariwang tubig. Ang kawayanan ay tumunog na parang kasama sa orkestra ang bawat tungkod. Wala siyang narinig na yabag, walang aninong humarang sa liwanag at walang kandilang biglang humilaw. Nilalan ng banayad na liwanag, napansin niyang kumikintab ang dahon sa pasimano na tila biling disibulong magkikita ang dalawang ilaw. Tumayo siya pagkatapos ng isang mahabang hinga at isinara ang bintana. Alam niyang ang mga panata ay may likas na oras ng pagtupad at ang panahong iyon ay hindi na malayo. Sa madaling araw, bago sumikat ang araw, narinig niyang tumigil ang ulan sa malayo at sumunod ang kapayapaan na hindi pa niya naramdaman sa napakahabang panahon. Ang baryo ay gigising sa parehong gawain at siya man ay babalik sa mesa ng mga garapon. Ngunit sa ilalim ng mga ordinaryong bagay, may umiikling agwat sa pagitan ng dalawang mundo. Ang paghihintay ay hindi na parang walang dulo. Ito ay naging tulay na alam niyang may paparating sa kabila. Sinabayan ng hanging habagat ang gabi nang maramdaman ni Princess na may kakaibang ayos ang liwanag sa paligid ng kubo. Hindi ito gaya ng lamig na dumarating kapag may presensya sa hangganan at wala ring amoy ng nasusunog na dahon ng saging na hudyat ng bantay na tutol. Sa halip, may banayad na halumigmig na parang unang hihip ng tubig mula sa bukal. Nakaupo siya sa bangkito sa may pinto. Hawak ang baso ng salabat at pinapanood ang pag-ikot ng ulan sa gilid ng hardin nang tumapat ang isang aninong hindi nagmamadali sa tarangkahan. Tumayo siya, hindi dahil nagulat, kundi dahil may matagal nang inaasahang ritmo na sa watas ay tumama. Pumasok sa liwanag si Eugenio, tuyong-tuyo sa kabila ng ambon, at ang muka at mga mata ay walang binago ang panahon. Hindi siya nagdala ng anuman, walang alahas o patunay. Tanging katahimikang kilala ni Princess sa paraan ng paghawak ng hangin sa paligid niya. Nagkatinginan sila na parang binubuo mula sa loob ang unang salita. Siya ang nauna. "Magandang gabi," sabi niya, at sa simpleng bati ay gumuhit sa loob ng kubo ang patiyakan na totoo ang kaharap niya. Sumagot si Eugenio ng mahinang, "Narito ako," hawak sa tinig ang paggalang na paitaas na parang panalangin. Hindi na siya inalok ni Princess na pumasok. Umupo sila sa bangkito sa tapat ng pinto, magkatabi, ngunit may maliit na pagitan para sa hangin. Inabot niya ang baso ng salabat. Tinanggap ito ni Eugenio at inalalayan ng 2 kamay na parang alay. Matagal, wika ni Princess na walang tanong, ngunit may laman. "100 bilog ng buwan," tugon ni Eugenio. "Hindi ako pinahintulutang lumapit, hindi ako pinahintulutang magsalita. At kapag sinubukan kong tumawid sa pagitan, iilalim ako ng katahimikan na lalong maglalayo sa iyo." Panata iyon na inilagay sa akin nang humingi ako ng pahintulot noon. Ngayon, tapos na ang bilang. Huminga ng malalim si Princess at tumingin sa kanyang mga palad. Alam niyang may kakaibang pag-ayos ang panahon sa kanya, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang lawak ng saklaw ng pangakong iyon.
Bakit kailangan ang ganoon kahabang paghihiwalay? Tanong niya, kalmado pa rin. Gaya ng pagtatanong niya sa mga halamang hirap mabuhay sa lilim. Para hindi ka mabaling sa amin, wika ni Eugenio. Para hindi kita gawing layon ng politika ng hangganan. At para subukin kung ang iniwan nating salita ay tatagal kahit walang hudyat, kahit walang pangalan sa pagitan, at kahit ibang uri ng oras ang bumabalot sa iyo. Sa saglit na iyon, naunawaan ni Princess na ang mga taon na walang tapos ay hindi kawalan lamang, kundi bakanteng espasyo na sinadyang inilaan para hindi maglaho ang tunay. Tahimik siyang tumango. Naging maayos ang baryo, kwento niya. Parang balita sa isang kaibigang kagagaling pa lang sa malayong paglalakbay. Nagpalit ng midwife, nagkabit ng bagong ilaw sa poste. Natuto ang mga bata sa pagtuyo ng dahon. Maraming dumaan na bagyo at maraming gumaling. May mga nawala at may mga dumating. Nagpatuloy ang aking kamay sa pag-alaga. Nakinig si Eugenio ng walang sabit at sa pagitan ng ulan at salitang payapa, naglagay siya ng isa pang katotohanan. At sa bawat gabing hindi ako maaaring lumapit, binilang ko ang gabi sa ilalim ng punong iyon. Hindi upang magimutok, kundi para huwag kong kalimutan ang tono ng pangalan mo. Itinuro ni Princess ang pasimano kung saan nakapatong ang sisidlang kahoy. Nasa loob pa rin ang dahon, sabi niya. Hindi ko iyong inilabas kapag malungkot ako. Para hindi ko siya gawing lunas sa lungkot, iningatan ko iyon bilang alaala, hindi bilang pang-akit sa iyo. Ngumiti si Eugenio at ang ngiting iyon ay walang perlas o kababalaghan. Isang simpleng pag-angat ng labi na may kasamang pag-amin. Salamat, aniya. Ngayon, wala na ang pagbabawal. Ngunit may paninindigan pa rin. Hindi ko hihilingin na sumama ka sa amin ngayong gabi. Hihilingin ko lang na muling makasabay sa lakad mo sa ilog, gaya ng dati. Tumindig ang dalawa at lumakad hanggang dulo ng bakuran kung saan makikita ang madilim na tabas ng kawayanan. Hindi sila lumampas sa hangganan, nanatili sila sa gilid, pinapakinggan ng tugtog ng mga tungkod sa hangin. Naririto pa rin ang mga matang hindi sang-ayon. Paalala ni Eugenio. Ngunit hindi na ako itinatali ng kanilang batas. Kung papayag ka, babalik ako hindi ayon sa hiling ko, kundi ayon sa oras mo. Saglit na pinagmasdan ni Princess ang liwanag mula sa kusina, ang sigang na nanlalamig, ang mesa ng mga garapon na naghihintay ng umaga. Babalik ka, tugon niya, kapag tapos na ang gawain ko sa araw at payapa ang hangin. At kung hindi ka dumarating, alam kong hindi iyon paglayo, kundi paggalang. Sa muling pag-upo nila sa bangkito, kumalma ang ulan hanggang maging ambon. Nang magpaalam si Eugenio, wala siyang iniwang hudyat na bato o dahon. Wala ring pangako na petsa. Nag-iwan lamang siya ng tinig na malinaw at sapat. Magandang gabi, Princess. Magbabantay ako kung saan ka hindi dapat mabuwal. Pumasok si Princess sa kubo at isinara ang pinto. Hindi upang ikulong ang sarili, kundi upang ihanda ang mesa para sa umaga. Sa dibdib niya, pumupa ang mahabang paghihintay at naging landas na puwedeng lakaran ng sabay. Bawat hakbang ay may pahintulot at katahimikan. Sa labas, tumuloy ang hangin sa kawayanan, at ang gabi ay nagbalik sa simpleng tunog ng ulan sa bubong. Nagsimula sa tindahan ang usapan. May batang nagsabi na may lalaking nakatayo sa gilid ng kawayanan tuwing dapitapon at may inang umayon na minsan ay parang may aninong dumaan sa pilapil pero hindi tinahulan ng aso. Mabilis gumulong ang kwento hanggang makarating sa barangay hall kung saan pinag-usapan ng ilang kagawad ang estranghero sa may gubat. Kinaumagahan, dumaan si Don Ramon sa kubo ni Princess at maingat na nagpaalala na sa panahong ganito dapat maaga nang nagsasara ang pinto at huwag masyadong nag-iisa sa gabi. Walang banggit ng pangalan, ngunit malinaw ang direksyon ng paalala.
Tumango si Princess, kalmado ang tinig na sinabing may gagawin siyang karampatang pag-iingat at mananatili ang liwanag sa pasimano tuwing gabi. Sa palengke, si Aling Bebang ay naglapit ng langis sa kanya at bahagyang bumulong na may mga matatanda sa kapilya na nag-aalala. Hindi panakot ang tono, kundi pag-aabot ng kaalaman na may mata sa paligid. Pinakinggan ni Princess ang lahat at hindi sumabat. Sa halip, mas inayos niya ang takbo ng araw. Pinaaga ang pagdalaw sa mga may lagnat. Inayos ang schedule ng mga dalagitang tinuturuan niya magtuyo ng dahon. At naglagay ng simpleng talaan sa pinto para alam ng tao kung anong oras siya pwedeng puntahan. Ginawa niya iyon hindi para magpaliwanag, kundi para paalalahanan ang baryo na ang pintuan niya ay nananatiling para sa lahat. Sa palengke, si Aling Bebang ay naglapit ng langis sa kanya at bahagyang bumulong na may mga matatanda sa kapilya na nag-aalala. Hindi panakot ang tono, kundi pag-aabot ng kaalaman na may mata sa paligid. Pinakinggan ni Princess ang lahat at hindi sumabat. Sa halip, mas inayos niya ang takbo ng araw. Pinaaga ang pagdalaw sa mga may lagnat. Inayos ang schedule ng mga dalagitang tinuturuan niyang magtuyo ng dahon at naglagay ng simpleng talaan sa pinto para alam ng tao kung anong oras siya po pwedeng puntahan. Ginawa niya iyon hindi para magpaliwanag, kundi para paalalahanan ang baryo na ang pintuan niya ay nananatiling para sa lahat. Nang sumapit ang dapitapon, may hudyat sa sanga ng akasya. Lumakad si Princess sa daang hindi masyadong pinapansin ng tao at huminto sa buhangin ng gilid ng batis kung saan hindi tunog sapatos ang yabag kundi tunog damo. Dumating si Eugenio mula sa lilim, walang bakas ng pagmamadali. Isinalaysay niya ang mga bulong sa baryo at ang pagbisita ni Don Ramon. Tahimik na nakinig si Eugenio at saka marahang nagsalita. Kung kinakailangan, lilayo raw muna siya sa gilid ng kubo upang hindi maging mitsa ng alingasnas. Hindi iyon pag-urong, paliwanag niya, kundi paggalang sa mundong may sariling takbo. Sinabi rin niyang may mata sa hangganan na nagmamasid, ngunit hindi nagalit ang laman ng tingin, kundi pagkilala sa panata na nagtatali sa kanila. Nagugat sa dibdib ni Princess ang tanong na matagal niyang iwas sabihing buo. Handa ba siyang iwan ang lupa kung saan nakatali ang pangalan niya, ang mesa ng mga garapon at ang mga taong sanay tumawag sa kanya kapag may lagnat at takot? Ang sagot ay hindi oo o hindi. Sa oras na yon, malinaw lamang na hindi pa siya handang tumalikod sa araw-araw na buhay na kinikilalang kanya. Tinanong niya si Eugenio kung may kapalit ang paglalapit nila na hindi niya nakikita. Tapat ang sagot. May kapalit ang bawat pagtawid. Sa kanila, ang oras ay maaaring dumaloy ng iba. Sa kanya, may alo ng alaala na maaaring malusaw kung hahawak sila ng matagal sa isang gilid lamang. Mas mabuti raw na ang mga susunod na gabi ay sa iisang lugar lang, sa batis na ito at wag sa bakuran, upang manahimik ang baryo. Nagkasundo sila sa tatlong bagay. Una, walang paglapit sa kubo kapag hindi kailangan. Ang batis ang magiging tagpuan. Ikalawa, walang mga hudyat na makikita ng iba. Sapat na ang takdang oras at ang liwanag ng buwan. Ikatlo, anumang usisa ay sasagutin ni Princess sa paraang hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin naglalagay ng pangalan sa hangin. May mga bantay ang gubat at ang bantay ay hindi para katukutan kung marunong kang rumespeto sa hangganan. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Eugenio na kung darating ang araw na kailangan nilang tumawid pabalik sa kanyang mundo, siya mismo ang maghihingi ng pahintulot sa mga nakatatanda at hindi ilalagay si Princess sa gitna ng usapan. Pag-uwi, sinalubong ni Princess ang dalawang babaeng may dalang bata. Masigla niyang tinimplahan ng tsa ang mga ito at marahang kinapa ang sentido ng sanggol. Sa ganitong mga sandali, naaalala niya kung saan nakabaon ang paa niya.
Ang pag-aalaga ang wika niya sa tao at ang katahimikan ang wika niya kay Eugenio. Nang maisara niya ang pinto sa gabing iyon, nakabukas pa rin ang liwanag sa pasimano. Hindi bilang panawagan, kundi bilang tugon sa baryo na nakatingin. Sa labas, kumuni ang kuliglig at dumaloy ang batis na parang matagal nang nakakaalam ng kasunduan. Sa loob, inilapag ni Princess ang mga kamay sa mesa at naunawaan na may mga gabi na ganito na ang anyo ng tapang. Pananatiling malinaw sa gitna ng bulong at pagpili ng tamang lugar kung saan lalakad ang puso. Sa takdang gabi na wala nang umsok ng tsismis sa baryo, naghintay si Princess sa pamilyar na buhangin ng gilid ng batis. Walang hudyat sa sanga, ngunit sapat na ang tahimik na sabwatan ng hangin at ng tubig para maunawaan niyang darating si Eugenio. Paglitaw niya mula sa lilim, hindi siya nagmadali. Huminto siya sa pagitan nila at humingi ng pahintulot bago magsalita. Nais daw niyang isama si Princess, hindi tulad noong gabing may bagyo, kundi sa tamang daanan at may gabay, upang kilalanin siya ng mga nakatatanda at ang pangako niya ay maipahayag sa harap ng mga humiiral na batas. Tinanggap ni Princess ang paanyaya, ngunit nagtakda rin siya ng hangganan. Babalik siya sa mismong gabing iyon at mananatili ang paa niya sa lupa ng tao sa unang liwanag ng umaga. Tumango si Eugenio at nag-ugat ang kasunduan na parang tali na di nakikita. Bago tumawid, pinasunod siya ni Eugenio sa ritual na maikli at malinaw. Ipinulupot niya sa pulsuhan ni Princess ang manipis na hiblang abaka, saka ipinahawak ang kaliwang kamay sa aliwang kamay niya. Hindi ito para itali, kundi para sutatin ng batis ang tibok ng kanilang pagdaan. Sa paghakbang nila sa mababaw na parte, nagbago ang bigat ng hangin. Ang liwanag ay tila galing sa ilalim ng dahon, at ang ulan na kanina ay ambon lamang, ay naging usok na kumikislap sa gilid ng puno. Sa kabilang panig, hindi palasyo ang sumalubong, kundi mga ugat at sanga na hinubog ng panahon para maging bulwagan. May mga bata na hindi bata ang tingin. May mga matanda na parang yumuyuko ang liwanag kapag dumaraan. Walang tugtugin, ngunit may himig na dala ang dapit hapon. Dinala siya ni Eugenio sa gitnang bulwagan kung saan nakaipong pabilog ang mga nakatatanda. Hindi maringal ang upuan, lupa, ugat at dahon lang na marunong magpasan ng bigat. Nagpakilala si Eugenio ng payak. Binanggit ang panata sa lilim ng punong minsan nilang pinuntahan. At malinaw na sinabi ang balak niya. Kung pahihintulutan, itatalikod niya ang karapatan sa trono upang hindi maging mitsa ang pag-ibig sa politika ng hangganan. Walang humiyaw para sumang-ayon at walang nang-uyam. Sa halip, isang matandang tinawag ng lahat na bantay ang tumingin kay Princess at nagtanong kung nauunawaan ba niya na ang oras dito ay may ibang takbo. Oo ang sagot ni Princess at idinugtong niyang hindi niya intensyong ariin ang mundong ito. Doktrina niya bilang albularyo ang mag-alaga at bumalik sa mga inaasahan sa kanya sa baryo. Nagtama ang tingin sa kalagitnaan ng usapan, may inihatid na nilalang na nakabalabal, payat at maputla. At ang liwanag sa paligid niya ay sputing-sputing na parang lamparang nauubusan ng langis. Hindi ipinakilala, ngunit ramdam ni Princess ang presensyang malapit sa bingit ng panghihina. Maingat siyang nanahimik. Hindi ito oras para mag-alok ng lunas, sapagkat hindi pa kanya ang pahintulot. Doon nagsalita ang pinakamatandang bantay, mabagal ngunit buo. Maaari raw kilalanin ang panata ni Eugenio kung mapapatunayang ang kanilang pag-ibig ay hindi hahatak ng gulo at kung ang babaeng galing sa tao ay magpapakita ng pag-unawa sa batas ng pag-aalaga na hindi sumisira sa pagkakaugnay ng dalawang mundo. Iminungkahi ng ilan na magkaroon ng pagsubok na hindi tungkol sa lakas o pagtalon sa hangganan, kundi tungkol sa pag-aliw ng isang hiningang nangangalay. Humarap ang tingin kay Princess at sinabi ang kondisyon. Sa susunod na pagbalik kung papayag siya, tutulungan niya ang matandang may hika-hikang liwanag. Gagamitin niya ang talam niya, hindi para palitan ang gawin ng lugar na ito,
kundi para igalang ang balanse at alalayan ang paghinga hanggang maging pantay. Wala silang hihingin na kabayaran at walang pangakong gantimpala. Ang makikita lamang ay kung ang kamay niya ay marunong tumugon sa kahinaan ng hindi umuuwi sa pagmamataas. Tinanggap ni Princess ang panukala, may kalmagong loob at malinaw na hangganan. Dadalhin niya ang sarili, ang kaalaman at ang paggalang, at babalik sa parehong gabi. Pag-uwi nila sa batis, ibinaba ni Eugenio ang kamay ni Princess at inalis ang hiblang abaka sa kanyang pulsuhan. Gumaan ang hangin at muling naging mababaw ang katahimikan ng gabi. Nagpasalamat si Eugenio, hindi bilang tagumpay, kundi bilang simula ng mas malinaw na daan. Sa kubo, isinara ni Princess ang pinto at inayos ang mesa ng mga garapon. Hindi niya binuksan ang aklat para humanap ng kakaibang dahon. Sa halip, tiningnan niya ang asin sa platito at ang tubig sa pitsel. Ang darating na pagsubok ay hindi milagro ang hinihingi, kundi pag-aalaga na may disiplina. Sa labas, dumaloy ang batis at sa malayo, ang kawayanan ay kumakaway na parang kumpirmasyong nauunawaan ng dalawang mundo ang kasunduang sinimulan nilang tuparin. Sa takdang gabi ng pagsubok, naghanda si Princess ng walang seremonyas. Pinunasan niya ang mesa, kinuha ang munting supot ng pinatuyong lagundi at luya at isang pirasong asin. Wala siyang dinagdag na kakaiba. Sapat na ang alam niyang gumagana sa hika at hingal ng tao. Sa batis muling inilahad ni Eugenio ang kamay at ipinulupot sa pulsuhan niya ang hiblang abaka bilang pahintulot. Tahimik silang tumawid. Sa kabila, malinaw ang landas na hinabi ng ugat at sanga. At ang liwanag ay nagmumula sa loob ng mga dahon na parang malambot na apoy. Dinala siya ni Eugenio sa bulwagang hugis pabilog kung saan naghihintay ang matandang nilalang na payat ang liwanag. Hindi ito mahina sa paraan ng tao, kundi parang lampara na madaling mahipan. Lumulusot-lusot ang hininga, putol-putol at mabilis. Humakbang si Princess hanggang sa pagitan ng dalawang ugat, saka huminto at nagtanong, maaari ba niyang hawakan ang pulso? Tumango ang bantay na nakatatanda, kaya dahan-dahan niyang inilapat ang daliri sa pulso ng matanda. Hindi para agawin ang hininga, kundi para makisabay sa ritmo. Mabilis, mababaw at kulang sa buwelo. Inangat niya ang tingin at ngumiti ng banayad. Hihiram tayo ng init, sabi niya. Tapos susundan natin ang hininga hanggang tumatag. Humiling siya ng mangkok na lupa at 2 o 3 makinis na batong mainit. Sa senyas ng mga bantay, may nagdala ng init na hindi apoy, kundi singaw mula sa hibla ng ugat na parang bahagyang umuusok. Pinisil ni Princess ang luya, dinurog sa pagitan ng daliri at kiniskis ang balat ng makikinig tayo, bulong niya. Hinga sa ilong, bitaw sa bibig. 1, 2, 3. Pahinga. Hindi siya nagbilang ng malakas. Sa halip, kumanta siya ng mababang himig na walang salita. Sa bawat takbo ng awit, bahagyang iniipit ni Princess ang gilid ng mangkok upang ang singaw ay pumaling sa tapat ng dibdib. Lumuwag ang balikat ng matanda. Ang dati pahabol-habol na hininga ay nagkaroon ng haba. Sa 2 at 3 ulit, inilipat niya ang kamay sa tapat ng tagiliran, kung saan madalas nakupulong ang hangin kapag natatakot. Walang mabigat, mahina niyang sabi. Ang hininga ay lalabas din kapag hindi ito kinulong. Nanmasid ang mga nakatatanda, walang salita. Si Eugenio ay nanatili sa gilid, hindi lumalapit. Sa pagitan ng himig at singaw, unti-unting nabawasan ang putol. Ang hininga ng matanda ay naging mas pantay, 4 na bilang sa pagpasok, 4 sa pagbitaw, at kaunting pahinga bago umulit. Nang tumanggi na ang dibdib sa singaw, dinala ni Princess ang mangkok sa paanan at hinayaang bumaba ang init. Kumuha siya ng butil ng asin at dinurog ito sa palad, saka pinaamoy sa matanda. Ito ang paalala, wika niya. Kapag kinakabahan, daan ng kaunti ang alat sa dila at mababalik ang landas ng hininga. Walang palakpakan,
Ang nagbago ay ang himig ng lugar. Ang liwanag sa balat ng matanda ay hindi na sputing-sputing, kumawala ang maliliit na kibot ng kulay at kumalma ang balikat. Pinisil ng bantay ang hangin sa pagitan nila na parang tumitimbang at tumango. "Nakita namin," sabi niya. "Wala kang kinuha, wala kang pinilit. Iyan ang hinihingi ng batas ng pag-aalaga." Marahang yumuko si Princess bilang tugon. Nagbigay siya ng payo na walang gamot na kakaiba. 3 gabing malapit sa banayad na init ng ugat, singaw na kaunti lamang, painga sa oras ng dapit hapon, at iwasan ang malamig na hamog sa unang liwanag ng umaga. Walang pangakong himala, tanging disiplina ng paghinga. Lumapit ang pinakamatandang bantay at inilagay sa palad ni Princess ang manipis na piraso ng abaka na may isang buhol. "Ipagpapatuloy ninyo ang pag-uusap," sabi niya, nang may paggalang sa takbo ng 2 oras. Wala silang sinabi tungkol sa kasal, ngunit malinaw sa lahat na nabuksan ang pinto sa susunod na hakbang. Nagpasalamat si Princess at uminom ng kaunting tubig mula sa bukal, saka sila naglakad ni Eugenio pabalik sa batis. Sa pagtawid, hindi na niya naramdaman ang bigat ng pag-aalinlangan, tanging ang pagod na masarap sa bisig na galing sa isang gawain na nagbunga. Pagbalik sa kubo, ibinaba niya ang supot ng mga dahon at inayos ang mangkok. Ang amoy ng luya at lagundi ay nanatili sa hangin. Paalala ng gabing hindi nagtanghal ng himala pero nagpanatili ng buhay. Sa labas, pumantay ang paghuni ng kuliglig. Sa loob, ipinikit niya ang mata at inalala ang mahinhing tugon ng dibdib na muling natutong huminga. Alam niyang sa susunod na gabi, may sasabihin ang mga nakatatanda. Handa siyang makinig. At kung ang susunod na hakbang ay ang panata na sasamahan ng marami, darating siya roon dala ang parehong wika. Pag-aalaga na may galang at pag-ibig na marunong dumistansya upang manatiling totoo. Sa gabi ng pagtitipon, hindi inilagay sa palengke o sa simbahan ang okasyon. Pinili ng mga nakatatanda ang handahang pamilyar sa kanilang lahat. Ang malapad na ugat ng punong kulay ambar, ang mga dahon kapag tinatamaan ng buwan, nakatuntong sa gilid ng batis kung saan nagtatagpo ang 2 hangin. Doon maaaring humakbang ang iilang tao nang hindi nalulusaw ang oras, at doon din maaaring dumungaw ang mga engkanto nang hindi umiikot ang daigdig sa kakaibang takbo. Maagang dumating ang ilang piling taga-baryo na kilala ni Princess, ang hilot na sumalo sa maraming sanggol, si Mang Turo na napawi na ang pulikat, at si Aling Bebang na dala ang maliit na lamparang nakabalot sa puting tela. Hindi sila ipinakilala sa sinumang engkanto. Sapat ang pag-upo nila sa gilid, tahimik at magalang, parang saksi sa ritual na matagal na pero ngayon lang pinangalanan. Mula sa lilim, pumasok si Eugenio kasama ng 2 bantay. Walang korona, walang alahas, tanging tanda sa pulsuhan niya ang manipis na abaka na may isang buhol, kapareho ng ibinigay sa palad ni Princess noong gabi ng pagsubok. Dinala siya sa gitna at si Princess ay sumalubong mula sa panig ng tao, magaan ang hakbang, dalang bayong na walang laman bilang paalala na wala siyang hihingin na hindi niya kayang alagaan. Nang magsimulang umindak ang ilaw sa dahon ng puno, tumindig ang pinakamatandang bantay at nagsalita sa mahinhing tinig. Ang kanilang batas daw ay hindi para magkulong, kundi para tiyakin na ang paglapit ay hindi magwawasak ng balanse. Sa liwanag ng nasaksihang pag-alagaa at sa panatang binitawan sa punong ito noon, pinapayagan ang ugnayan, hindi bilang himala, kundi bilang gawain ng 2 pusong marunong sumabay sa oras ng isa't isa. Isinabit ng bantay sa pagitan nila ang bagong hibla ng abaka, mas makapal kaysa sa una at walang buhol. Inunat ni Eugenio ang kamay at tiningnan si Princess, naghihintay ng pahintulot. Tumango siya at sabay nilang hinawakan ang dulo ng hibla. Sa sinalitang panata,
Walang pangakong magpapalit ng mundo, kundi mga kasunduang malinaw. Hindi manggigipit si Eugenio sa oras ng tao. Igagalang niya ang bawat umaga ni Prinses sa mesa ng garapon, sa tawag ng mga bata at sa katahimikang kailangan ng mga may karamdaman. Hindi rin mananahimik si Prinses kapag kailangan ng tulong sa hangganan. Tatawag siya sa gilid ng batis sa oras ng buwan, kung saan hindi nagkakagulo ang 2 oras. Sa huling linya, inilagay ni Prinses sa palad ni Eugenio ang dahong isinilong niya ng mahabang panahon, hindi na bilang lihim, kundi tanda na handa niyang bitawan ang paghihintay at tanggapin ang paglalatad na magkasabay. Walang banda ang sumunod, ngunit kumapal ang himig ng gabi. Ang mga dahon ay tila humahaplos sa hangin at ang batis ay nagpaabot ng tunog na parang sagot. Lumapit ang pinakamatandang bantay at sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag sa ngalan ang ugnayan. Hindi kasunduang pansamantalang pahinga, kundi kasal na kilala ng 2 panig. Isinuot nila ang hibla ng abaka sa kani-kanilang pulsuhan at tayo nilang 2 ang gumawa ng iisang buhol. Nang humigpit iyon, gumaan ang paligid. Walang sumiklab na kakaibang ilaw. Ang nagbago ay ang paghinga ng lahat. Pantay, payapa, parang umabot sa iisang himig ang 2 daigdig. Sa gilid, tumayo ang hilot at nagbigay ng maikling basbas sa wikang alam ng baryo. Payak at walang labis. Si Mang Turo ay naglagay ng maliit na bangkito sa tabi ng ugat para sa sinumang napapagod, at si Aling Bebang ay isinindi ang lampara at ipinatong sa pagitan ng tao at engkanto. Tanda na mula ngayong gabi may liwanag na pwedeng paghatian nang hindi na uupos ang isa. Sa dulo ng ritual, hinarap ni Eugenio ang mga nakatatanda at formal na binitiwan ang karapatan sa trono. Kapalit ng karapatang maging bantay sa hangganan, tinanggap yon ng walang palakpak, tanging-tango na mabigat at marangal. Bago magbukang liwayway, naglakad sina Prinses at Eugenio hanggang sa mismong bangko sa may pinto ng kubo. Doon hindi na kailangan ang salita. Ang araw ay sisikat at babalik sa kanyang gawain si Prinses, at sa lilim ng kawayanan mananatili si Eugenio, handang sumabay sa lakad ng lupa. Sa tahimik na sandaling iyon, ramdam nilang hindi na sila 2 panauhin sa magkabilang dulo, kundi mag-asawang may iisang tungkulin, alagaan ang buhay sa pagitan. Sa pagpasok ni Prinses sa bahay at pagbalik ni Eugenio sa hangganan, ang mundo ay nagpatuloy na parang dati, ngunit mas maliwanag dahil may tulay na ngayon na hindi nakikita, at ang bawat tawid ay may pahintulot at paggalang. Sa mga sumunod na buwan matapos ang kasal sa ilalim ng punong ugat, naging maaliwalas ang daloy ng araw ni Prinses. Sa umaga, nagbabalik siya sa mesa ng mga garapon. Nagtuturo sa 2 dalagitang pumalit bilang katuwang sa pagtuyo ng dahon at pag-asikaso ng mga pasyente. Maingat niyang ipinaabot ang alam niya, tamang timpla ng lagundi para sa ubo, payak na ritual ng paghinga para sa hilo, at malinaw na hangganan kung kailan kailangang tumawag ng doktor. Hindi siya nagbago ng paraan dahil lang may lihim na mundo sa tabi. Sa halip, naging mas disiplinado ang pag-aalaga niya, marunong magpahinga at marunong tumanggi kapag pagod dahil may responsibilidad na rin siya sa hangganan. Sa dapit hapon, siya at si Eugenio ay naglalakad sa gilid ng batis. Hindi laging magkahawak kamay, ngunit palaging sabay ang hakbang. Kapag kailangan siya sa kabila, ipinasasok niya ang kamay sa abaka sa pulsuhan at binibilang ang 3 hininga bago tumawid sa daanang kilala na nila. Walang palasyong hinihintay, yung bulwagan pa rin ng mga ugat at sanga, ang himig ng dahon at ang liwanag na mapayapang gumuguhit sa lupa. Doon niya kinukumusta ang matandang tinulungan niyang huminga na ngayon ay kaya nang sumabay sa mabagal na awit ng dapit hapon. Sa bawat pagdalaw, dala niya ang parehong asal ng albularyo sa lupa, mahinahon, malinaw at walang hinihinging kapalit. Unti-unting tumigil ang alingasngas sa baryo. Hindi dahil wala nang nakakakita ng anino sa kawayanan,
kundi dahil nakasanayan na ng tao ang magbukas ng pinto ng may liwanag at magsara ng may pasasalamat. Si Don Ramon ay huminto sa pag-ikot tuwing gabi at nagkasiya sa pagbisita sa umaga para mangumusta. Si Aling Bebang na matagal nang pinakikinggan ng hangin ay nagkwento sa mga apo na may bantay ang gubat na marunong magtabi ng daan para sa mga inaantok pauwi. Sa kapilya, kapag may dasal para sa may karamdaman, palihim na dinaragdag ng hilot ang salitang bantayan at walang tumututol. Ang pakikipamuhay ay naging payak, bawal ang yabang, bawal ang sobrang sigaw, at kapag may hindi maipaliwanag, uupo muna at makikinig bago magsalita. Sa mga gabing bilog ang buwan, pinipili ni na Princess at Eugenio ang katahimikan sa paboritong pwesto sa may ilog. Hindi na nila kailangan ang palatandaan ng bato o dahon, sapat na ang huni ng kuliglig at ang pantay na daloy ng tubig. Minsan hindi sila nag-uusap at nakikinig lang sa paligid. Minsan maikling balita lang ang palitan, ilang batang gumaling, ilang ulit na umulan sa kabila, alin sa mga halaman ang dapat ilipat sa anino. Sa mga sandaling iyon, parang iisang bahay lang ang dalawang mundo. Magkaidang silid, iisang bubong ng liwanag. Lumipas ang panahon, ngunit hindi gaanong umukit ang taon sa mukha ni Princess. Hindi siya naging immortal. Nanatili ang pulso niya sa lupa at ang pagod ay dumarating pa rin kapag sumusobra ang trabaho. Ngunit may lambing ang balat at mata niya na parang laging bagong gising sa umagang may ambon. Kung tinatanong siya, ngumingiti lang siya at sinasabing natutulog siya kapag may oras. Ang totoo, natuto siyang sumabay sa ritmo ng dalawang hangin at ang katawan niya ay marunong nang magpahinga kahit hindi nakahiga. Isang dapitapon, nagdala si Eugenio ng maliit na sisidlang kahoy na may amoy bukal. Sa loob, nakalatag ang dahong matagal na niyang ininatan at minsan ay ibinigay na. Ngayon ay malinis at buo pa rin ang guhit na tila ginto. Inilagay niya ito sa palad ni Princess. Wala silang sinabi. Inangat niya ang dahon sa liwanag at itinapat sa kumikislap na tubig. Ang anyo ng guhit ay parang landas na napagdaanan na nila at patuloy pang lalakaran. Nang ibinaba niya ang dahon, kumingin siya sa ilog at naramdaman ang katiwasayan na minsan lang sumisilip sa buhay ng tao. Kapayapaang hindi dahil nawalan ng suliranin, kundi dahil alam na kung paano maglakad sa gitna. Mula noon, naging kwento sila ng San Rafael na hindi sinisigaw. Sa mga batang nakikinig sa kwento bago matulog, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang tinig na sabay maririnig sa ilog. Isa na wika ng tao, isa na wika ng dahon, at sa pagitan ng dalawang tinig ay may tulay na hindi naaagnas. Kapag may umuuwi mula sa bukirin at napasilip sa tubig, minsan may makikitang dalawang aninong magkatabi, payapang nakatanaw. Sa kubo ni Princess, nananatiling bukas ang pinto sa umaga at nakasindi ang liwanag sa pasimano sa gabi. At sa hangganan, si Eugenio ay nagbabantay kung saan hindi dapat mabuwal ang paa. Sa ganitong paraan, natupad ang isang siglong pag-ibig, hindi bilang alamat na puro hiwaga, kundi bilang buhay na araw-araw pinipiling alagaan sa lupa, sa dahon, at sa ilaw ng buwan.